Totoong karanasan ko ito. Sana ay mabasa nyo at maisama sa mga kwento sa YouTube. Maaga akong nakapag-asawa at nagkaanak. 16 anyos lang ako nung manganak sa panganay ko at 18 nang manganak sa bunso ko. Yung panganganak ko sa bunso ko ang naglagay sa akin sa alanganin. Premature kasi si Denver. 7 buwan lang nang ipanganak ko. Dinugo ako noon dahil sa panggugulpe ng asawa ko. Kinailangan akong isisaryan dahil nawalan raw ako ng malay. Pero nagle-labor na ako. Yung mga panahon na wala akong malay ay nakarating ako sa ibang lugar, Sir Neb. Lakad ako ng lakad. Ang nasa isip ko lang noon ay nasaan kaya ako. Payapang payapa ang kaisipan ko at para akong walang problema na nararanasan. Napakasarap sa pakiramdam sa lugar na yon. Ang natatandaan ko ay kulay asul ang paligid. Ang langit naman ay parang papalubog na araw dahil napakaraming kulay. Pero lahat ay maaliwalas. Tahimik ang paligid at ako lang ang naroon. Pero hindi ako natatakot o nagtataka. Basta lakad lang ako ng lakad hanggang sa makaramdam ako ng uhaw. Naghanap ako ng maiinuman pero wala akong makita kahit na sapa. Doon na ako nagsimulang kabahan. Kahit saan ako tumingin ay asul lang ang paligid pero walang tubig. Hindi naman mainit pero napagod ako at nakaramdam ng pagpapawis. Halos dilaan ko na yung pawis ko pero lalo lang akong nauhaw. Naglakad-lakad pa ako sa pag-asang makakahanap ng maiinuman. Nadapa na lang ako sa sobrang pagod. Nung may marinig akong mga yabag, tinignan ko kung sino ang papalapit. May nakita akong lalaki na may hawak na bote ng tubig. Nagmakaawa ako at humingi ng tubig. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Pero noong iaabot na niya sa akin yung bote, ay may isa pang lalaki ang dumating at tinabig yung bote. Natapo ng laman at sinipsipagad ng lupa. Gusto kong magalit doon sa lalaking tumabig, pero hindi ko magawa. Tinayo niya ako at inakay papunta sa isang hagdan. Sabi sa akin noong lalaki, kung gusto ko raw makabalik, ay huwag akong iinom ng tubig sa lugar na yon. Sabi ko doon sa lalaki, ayoko nang bumalik. Saan ba ako babalik? Sabi niya, hindi pa raw ako dapat na nandoon. Kailangan pa ako ng mga anak ko. Sino ka akong mga anak? Noong tumingin sa akin yung lalaki, ay malungkot ang mukha niya. Sinabihan niya akong matutong magpatawad dahil hanggat nababalot ng galit ang puso ko, ay hindi ko makikita kung ano ang nasa harapan ko. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya, pero pinababa niya ako sa hagdan. Naroon daw sa baba ang tubig. Doon daw ako uminom. Ang haba noong hagdan. Nadoble lang yung pagod at uhaw ko. Pero tsinaga ko na. Pagdating ko sa huling baitang, ay may narinig akong nag-uusap-usap. Paglingon ko sa likod, ay may nakita akong lalaking nakaputi. Noong kumurap ako, tsaka ko na aninag ng mabuti yung lalaki. Doktor pala. 5 minuto raw akong hindi na humihinga. Naka-recover naman ako at si Denver. Nakalabas kami sa ospital at umuwi sa mga magulang ko. Hindi na kami bumalik sa tatay nila. Pinipilit niya akong makipagbalikan sa kanya. Pero ayoko na. Pinatawad ko naman siya, kagaya ng sinabi sa akin noong lalaki. Pero hindi ibig sabihin na bibigyan ko uli siya ng pagkakataon na magsama kami. Tama na ang isang beses. Sa ngayon ay mga binata na ang mga anak ko at may kanya-kanya ng pamilya. Nakatira ako kina Denver at nag-aalaga ng mga apo. Libangan naming maglola ang makinig sa mga kwento nyo, Sir Neb.